Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ka-vlog-vlogan nga mga kabads, eto na yung part 2 na hinihintay ni Ate Lani. And maraming salamat nga po sa lahat ng mga nag-share at nanood po dyan sa Bicol. For today's video nga mga kabads, nandito naman kami sa Tumando at kung saan naman nga lumaki si Mama. By the way, itong lugar ngang ito ay malapit lang sa dagat at dito nga halos hanap buhay ng mga tao ay pangingisda. Kaya medyo mahirap ang buhay kapag bumabagyo dito. At marami ngang curious kung anong klaseng buhay ang meron nga dito sa Bicol. Ang sabi ko nga, dito mo talaga mahahanap ang simpleng pamumuhay. Pero alam nyo ba, hindi ibig sabihin kahit nasa probinsya ka, malapit ka sa nature, magagandang tanawin, ay tahimik na ang buhay mo. Dahil kahit saang lugar ka man pumunta, ikaw ang pipili ng buhay mo. At dahil nandito na nga rin kami, gusto naming bisitahin itong pinagmamalaking beach dito sa Tumando. Napakamura nga lang ng entrance fee dito. At buti nga, nagkaroon na nga ng resort dito. Dahil sa totoo lang, napakaganda rin nga ng lugar na ito, ngunit hindi masyadong nade-develop. Alam nyo ba, nung bata ako, pinangarap kong magkaroon nga ng resort dito. Sa pagkakaalam ko nga, maraming lupain dito ang mga kamag-anak, lalo na yung lolo ko. Kaso nga lang, siguro, nagkamali ng mga desisyon sa buhay, kaya hindi nila napahalagahan at naasikaso yung mga ari-arian na meron dapat sila. Pero ganun talaga, buhay is life talaga. Pero pagdating sa mga lupain, walang pakialam si Mama. Alam nyo ba, hindi lang kami tumira sa Bicol. Nasubukan din naming tumira sa Mountain Province. At sa totoo lang, sa bawat paglipat nga ng mga bahay, may mga ari-arian na naiiwan. At minsan talaga, hinahayaan na lang ni Mama. At masasabi mo talagang napakabuti ng Diyos. Sa bawat paglipat namin ng lugar, napakadaming nasasayang ng mga gamit. At hindi lang yon, lalo na bata pa lang kami noon. At hindi natin maiiwasan na naapektuhan din yung pagkatao namin. Pero buti na lang talaga, masasabi ko, thank you Lord, pinatatag mo po kami. Na kahit ano man ang ibinato ng panahon at ng mga tao, wala kaming itinanim na galit. Kundi nagpapasalamat pa kami sa lahat ng aming mga naranasan. At dahil doon, mas natuto kaming pahalagahan kahit maliliit na bagay. By the way, ito nga pinuntahan namin ay hindi nasakop ng resort na pinuntahan namin. Kinukwento nga ni Mama, dito sila nun naliligo. Pagkatapos, kapag atina o low tide ang tawag nga nila, dito siya kumukuha ng mga sihi na maaaring ulamin at mga gulaman na maaaring itinda. Itong part naman nga ito ay tumandok pa rin pero walang bayad dito. Kahit sino pwedeng pumunta at walang entrance fee. At kung mapapansin ninyo, maraming bato dito dahil low tide nga. At dito talaga sa mga parting to, medyo mabato talaga. At bawat isla nga may kanya-kanyang style, may mga mabato, mabuhangin at kung ano pa. At nung bata nga ako, dito kami lagi naliligo. At sa totoo lang nakakamiss rin nga yung mga kalaro ko no. Isa rin nga sa mga dahilan kung bakit tinuloy namin pumunta dito sa Bicol para dito na lang i-celebrate ni Mama yung birthday niya. Dahil gusto niya makasama yung mga kapatid niya at mga magulang niya. At hindi lang yon, pati rin yung mga taong nakasama niya. Ay nuko, saktong-sakto pa naman halalan, parang tumatakbo yung nanay ko dito. Diyos me, bawat bahay na dadaanan namin may stop over. At maraming salamat nga po sa pagpunta ninyo. At eto nga, may bago na naman akong i-share sa inyo. Nung hindi pa nga licensed teacher si Mama, ay nagturo rin siya dito ng daycare. At alam nyo ba, siya yung unang teacher na nagpatayo ng daycare dito sa Balite. At syempre, hindi mangyayari yon kung hindi rin sa tulong ng mga tao dito. Grabe, sobrang babait at mapagmahal nga ng mga tao dito. Alam nyo ba, tuwing maglalakad lang si Mama o kapag may dadaan sa bahay, binibigyan siya ng iba't ibang klase ng mga isda, kahit mga gulay at prutas. Kaya hindi talaga maaalis na sobrang nagpapasalamat at mahal ni Mama itong lugar na ito. Pagkatapos, naging teacher din siya sa kinder at ALS. At ito naman nga ang kilalang pantalan dito sa Manggisok. Nung nag-college nga ako dito, araw-araw kailangan lumipat sa dagat. At dito nga sa tindahang to, nasubukan ko rin magtinda. Malaki rin yung pasasalamat ko sa lahat ng mga taong nakasama ko rito. At dito naman nga sa Barangay Manggisok, medyo sentro na ito. Nakakabilib nga yung mga tao dito dahil bawat kanto ata, puro tindahan na. Sa mga oras ngang ito, kasama ko si Tita Dang para mamalengke. At grabe, sobrang mura nga lang ng mga isda dito. At ito talagang tindahan ng hindi ko makakalimutan dahil ito talaga yung kapartner ko pagdating sa mga kaek-ekan ko. O siya, hanggang dito na muna po yung masishare ko sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Muli sa susunod na ka-vlog-vlogan.